ang dami kong kulang. Mentor, tamang mentor, parang walang magturo. Parang me, myself, and I. Yun ang nangyayari talaga. All through, all through the years, yun talaga yung parang kulang sa akin. Walang nag-guide on my own. Naisip ko yung iba, ah, meron silang mga mentors, meron pumasok sila sa company. Ako kasi ang work ko that time, pumasok ako sa company, tapos yung ano ko, paano baka hindi ko ma-handle. Doon yung talaga, yung mom guilt na sinasabi, Mm. gusto mo to, gusto mo mag-work, pero yung isip mo naman, ako yung anak ko, baka mapabayaan ko. Baka pag may nangyari dyan, ako naman yung magigilty, parang hindi ko kakayanin. Welcome to another episode of Unstoppable You NLP Success Journeys. I'm your host, June Acevedo. I'm a certified neurolinguistic programming master trainer and a mindset mastery and transformational leadership coach. In this podcast, we uncover the extraordinary stories of transformation powered by neurolinguistic programming. Today, we're diving deep into one life-changing journey that started with a drive for excellence and being the best. Imagine flipping the script and discovering a version of yourself that's unstoppable. That's the power of NLP, and that's what we're exploring today. Now, allow me to introduce our guest for this evening. Introducing Coach Maria Aiza Maris Alcaraz, a powerhouse professional who once lived in the comfort zone, quietly knowing she was meant for more. For years, Coach Maris was like many high potential individuals, driven, capable, and successful on the outside, but held back by fear, doubt, and the pressure to stay safe. But everything changed when she enrolled in our neurolinguistic programming certification program. That decision, it unlocked the leader within. Today, Coach Maris is not just closing deals, she's changing lives. She now speaks with power, leads with heart, and coaches with purpose. She's showing up fully, making bold moves in business and in life, and helping others do the same. She is a real estate broker, entrepreneur, and a certified life coach. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Coach Maris. Can you take us back to the moment when everything changed in your life? Ano ba yung parang breaking point or wall that you were facing during that time, no? Before NLP, Coach? Before NLP, ako talaga, I felt so stuck. Yun talaga. Parang kahit anong gawin ko, hindi ko makuha yung result na gusto ko. May Hmm. gusto, alam ko yung gusto ko eh, pero hindi ko siya magawa. Hindi ko yung wall, hindi ko siya ma-break. Parang napaka-frustrate ako Hmm. na parang nandun ako sa routinary na ginagawa, hindi ako nakaka-breakthrough. I see. So how long Ayun, were sabi ko, you carrying it, Coach? matagal na, hindi ko na alam. Siguro, years na rin eh. Siguro 2015, mga almost magta 10 years yun. 8 to 10 years. 10 years, no? Tagal-tagal din. Mm. No, Tagal talaga. nung time na yun, Coach, no, what were the thoughts running through your mind at that time? And ano yung Mm. nakaparealize sa'yo na kailangan merong pagbabago sa buhay mo? Sa'kin kasi since kumbaga pati yung tao sa paligid ko coach kasi Hmm. nagbabago na. So feeling ko naiiwan ako, yung gano'n. Parang siguro unconscious na nako-compare ko yung sarili ko sa iba. Bakit gano'n? Sabi ko yung realtor na 'to, do'n tayo sa career ko sa real estate. Yes, nagkaroon ako ng breakthrough, pero hindi ko siya masundan. Hindi ko siya sabi ko, "Bakit ganito? Bakit parang anong kahit anong gawin ko parang laging may kulang?" Parang starter ka pero you're not a finisher. Mm. May gusto ka, hindi mo siya magawa. Yun yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko that time.
na paano ako makakarating dun. Ginagawa ko naman tawag dito, nag-aano naman ako, pagka may viewing naman ang aga-aga ko, Mm. nagpo-post naman ako. So, feeling ko ang dami talagang kulang, eh. Ang dami kong kulang. Mentor, tamang mentor, parang walang nagturo. Parang me, myself, and I. Yun ang nangyayari talaga. All through, all through the years, yun talaga yung parang kulang sa akin. Walang nag-guide on my own. Naisip ko yung iba, ah, meron silang mga mentors, merong pumasok sila sa company. Ako kasi ang work ko that time, pumasok ako sa company, tapos yung anak ko, paano na yun? Baka hindi ko ma-handle. Doon yung talaga, yung mom guilt na sinasabi. Mm. Gusto mo mag-work, pero yung isip mo naman, ako yung anak ko, baka mapabayaan ko. Baka pag may nangyari dyan, ako naman yung magigilty. Parang hindi ko kakayanin. Tapos nung andun naman ako sa bahay, inaalagaan ko naman yung anak ko. Isip ko naman, paano yung career ko? Parang naiiwanan ako. So parang ang gulo. Siguro hindi aligned. Hindi ako aligned for all these years na to. Or those years. So, I think hanggang ngayong taon. So, andun pa rin yung mom guilt. Mm. Meron kang gusto, pero dahil gusto mong hatiin yung katawan mo, hindi mo kaya. Parang, para sa akin, imposible. Or, ang hirap niya, very challenging. Pero nakikita ko sa iba, kaya eh. So, doon ako siguro na-frustrate. Bakit hindi ko siya magawa? Pero yung ibang mommies na katulad ko, ang gagawa nila. That's why I always think of ways kung how to Yun nga, residual, same. residual income, Oo. coach, no? Oo, yun. Oo, nandun ako. Kaya I built tong si Cleaning Bellas, tapos itong coaching, kasi bukod sa natulungan ko yung sarili ko, so yun nga, I have to overcome, I have to parang break the ceiling, ganyan, break the walls. Alam ko later on mag-monetize siya. Yeah. Ewan ko lang, parang yun, darating yung time na yun. Coach, how did you hear about NLP and what made you take the leap, coach? Narinig ko yung NLP doc noong I think 2021. Hmm. Medyo recent lang din. I think kasi lagi ako nagsisearch about self-development eh. I'm always curious about how the mind works, Hmm. yung psychology. I think na-research ko rin si Tony Robbins na nalaman ko na ano pala siya. Sa NLP rin siya. So, andun ako na-curious ako ano to. So, search ko siya, inaral ko, tingnan ko ano to kung ano, ganyan. Tapos nag-enroll pa ako do. Nag-enroll ako sa online course. Hmm. Mura lang yun eh. Parang yung mga online course, Udemy. Sa Udemy. Udemy. Yeah, oh, yun. So, nag-enroll pa ako doon. Tapos, ayun, nagkaroon talaga ako ng interest. Kasi alam ko magagamit ko siya sa sarili ko. Tapos sa sales, Yeah. kasi malalaman mo, di ba, kung yung behavior and then, yung mga sensory acuity. So, yun, 2021 pa. Wow. And coach, was there a specific NLP tool or technique that immediately shifted your perspective? Yung when Oo, you yung learned it. reframing. Hmm. Oo, I can reframe. Kasi minsan, di ba, kapag nilalaman ka ng frustration or negativity or fear, di ba, kunwari, hindi nangyari yung gusto mong mangyari. Hmm. So, feeling mo, dati parang wala na. Parang, oo nga, tanggapin mo na lang. Pero ngayon, nung sa NLP, nagkaroon ng talagang awareness. Actually, awareness eh. Yeah. Awareness talaga. Na I can shift pala yung thought ko na hindi pala dapat na parang hindi matalo ka na sa utak mo. Yeah. So, you can shift pala to a winning mindset na, ay hindi, ano lang to, every mistake is a learning curve to. I have to go through this. So, ayun. Ayun talaga yung malaking natulong sa akin ng NLP. Wow, ang galing. Ang galing, coach, no? Even for Mm. me, reframing every day. No, every day. Every day Tama. Kasi talaga to. challenges natin hindi na uubos eh. Right? Yes, every day. Oo. Awareness talaga parang, naku, negative yung naisip ko. So ano bang
ano ba yung positive learning na dapat kong isipin. Kasi yun ang lagi ko narinig sa'yo, Doc. Di ba, yung time na nagsa-session tayo. So, yun, talagang positive learning behind. Hindi ka dapat mag-dwell dun sa nangyari. Kundi dapat titingnan mo on the brighter side. Ano ang ituturo sa'yo nito? Coach, can you describe the Yes, yes, moment when you yes. felt the breakthrough? Ano yung feeling nun? No? During the program, can you describe the moment that you had that breakthrough? And yeah, what did it feel like? Alright. Nakaramdam ako ng freedom. Kasi freedom, I think, freedom sa sarili ko. Na tinatago ko na, ay, hindi ko kaya. Ay, baka, tulad na nung bago ako mag-start ng cleaning, magtayo ng office. Sobrang takot ko talaga kasi takot ako na maubusan ako ng pera, takot ako na anong sabihin ng ibang tao kung hindi ito mag-prosper or mag-succeed. Yung ganun, puro negativity. So, Yeah. kaya hindi siya nag-start. So, for the longest time, kaya hindi ako nag-start ng business or ano, kasi natatakot ako na mag-fail. Pero through NLP, so last year, so nung nasa program ako, ang natutunan ko talaga is parang kung kung kaya nga nung iba, ba't di ko kaya? Kung 'di ba, kung yung mga ibang tao na mas mahirap pa yung simula nila as in from zero, pero nagagawa nila. So it's all in the mind. 'Di ba? How you think, how you perceive things. So yun yung parang nag-shift sa akin na gawin ko 'to, na magbigay sa akin ng courage na gumawa ako ng business. O simulan ko 'to, kasi hindi ko talaga sisimulan. Ang tagal-tagal na nasa puso ko pero natatakot ako. Ngayon kahit anong mangyari, yes, andun pa rin yung takot. Pero alam ko na nakakapag-inspire ako ng ibang tao na natatakot din pero andun yung gusto nila na magsimula sila na alam nilang, nasa puso nila for the longest time. So ayun, pakiramdam ko nakapagbigay ako ng inspiration. So yun yung breakthrough para sa akin. Yeah, Yun yung definitely. ano, Um, mm. a mother with kids pa, no? You still have, kumbaga, Yes, mga so bata ang pa hirap, yun, yeah. mga bata, no? Yeah, I have 6, yun si Bella is 6, tapos yung bunso ko si Tenten, 1 year and 7 months din. Kaya talagang ano pa ako, hands-on pa ako sa kanila. Ngayon nagtu-tutor siya, si Bella, si Tenten siyempre from time to time titingin ko pa rin. So, I see to it talaga na nandito ako palagi. Yung office ko andiyan lang sa may malapit lang din sa amin, halos tawid lang ng bahay. Talagang inano ko siya, pinattern ko siya o kumbaga, in-arrange ko siya ng gano'ng setup na yung anak ko, ang school niya sa tapat lang din. Ako office ko, gano'n Doc, gano'n talaga. So, lahat pinattern ko yung sa gusto kong mangyari, hindi yung buhay yung nag-pattern sa akin, kundi ako. Yung, yeah, ako yung gumawa ng way para sa gusto kong mangyari, gusto kong buhay. So, yun yung freedom, di ba? Parang gano'n. Pero, ando pa rin yung yung fear ko nga sa business na baka hindi siya ano, pero at the end of the day sabi ko nga, 'pag iniisip ko, nire-reframe ko yung sarili ko, life is too short. 'Pag nasa deathbed na ako tapos naiisip ko pa rin siya, what if, 'di ba wala na akong magagawa, eh. Makita nila dapat model tayo, 'di ba? Ako as a Right. mother dapat strong, oo, resilient. So yun yung ano ko. Pero andun pa rin yung puso. Hindi Yeah. ka naman yung parang, laging parang dragon. Hindi naman. Kaya natutuwa nga ako na ganito na I develop myself, nag-enroll ako sa mga ganito kasi gusto kong yung ma-inherit ng mga anak ko, hindi lang syempre earthly na kayamanan, Yeah. pero yung mindset, di ba? Yung pagmamahal, yun, hangga't maaari talaga. Yun ang gusto kong i-ano sa kanila, makita nila at ipamana sa kanila yun. Kahit pa paano yung maganda yung pakikipagkapwa. Yun. Coach, after experiencing your own transformation, ano ba yung mga pagbabago na napansin mo, no, sa sarili Okay. mo and also your professional life, no, in your career? Sa sarili ko, Doc, talaga naging mas bolder ako.
Sobrang yung risk taker na ako before, pero andun pa yung takot, kaya hindi ko siya magawa. So, hindi pa rin. Sa ibang bagay, I take risk. Pero yun nga, itong malaking bagay na 'to, nagsimula ako ng business. Kasi lahat lahat ng aspeto ng ano ko magagalaw, finances, sa bahay, 'di ba 'pag nag-start ka ng business, ah, push through ka sa dream mo. So, lahat parang, domino effect 'yan. Talagang naging mas mas bolder ako na tao. Yes. Sa professional life, as a Hmm. real estate, Hmm. gano'n din. Oo, mas naging confident ako. Mas naging confident ako. Mas tumaas yung value ko, feeling ko sa sarili. Ang goal ko nga parang kahit nasaan ako kumikita ako ng pera. Tapos marami ako natutulungan. Yun nga, yung mga agents, ito yung mga staff na hindi nakapagtapos, itong Cleaning Bellas. Ang ganda ng mission namin dyan kasi gusto ko talagang makatulong sa mga single mommies, sa mga hindi nakapagtapos, na mabigyan sila ng opportunity kahit paano. Coach, no, how has your transformation inspired or impacted the people around you, Coach? Ayun nga, as mentioned, Doc, kanina, dahil sa nagtitake ako ng desisyon towards dun sa bagay na gusto ko, like yun nga, putting up a business, yung mga tao, nakakilala ko na natatakot din sila na magtayo o i-pursue yung gusto nila. Ngayon, sabi nila sa akin, uy, di ka pa, ganyan. So, kung kaya mo, ganyan, ganto-ganto lang. Kailangan talaga lakasan ng loob, ganyan. So, yung perspective nila, kung si Maris na kaya. So, di ba? Kung kaya niya, kaya ko rin. So, that way, na-inspire ko talaga sila na kahit pa yung pumasok sa sa ng isip nila na, 'di ba, na, "Oh, si Maris, oh, ang daming ginagawa niya pero nakapag-start ng ano." It's a wake-up call for them. It's a wake-up call for them din na gano'n. Now, Coach, though, if you could go back and give advice to the version of yourself dati na nagsa-struggle, ano yung sasabihin mo sa kanya? Na it's okay to make mistakes kasi it's part of the process. Medyo cliche talaga siya pero yun, eh. Talagang you have to go through that journey na magkakamali ka, na feeling mo walang tama sa mga ginagawa mo. Pero lahat pala yun, it's a learning curve for you to be a better person. Na para i-mold ka dun sa tao na dapat ay ikaw. To be a better you. Yung talagang ikaw, your higher self. Higher self, yes. Coach, if you could summarize your journey in one sentence, what would it be and bakit? Bakit yan napilian mo? Being resilient. Kasi, ang dami kong struggle before, kahit nung bata ako. Hindi ko nga alam na makakapagtapos ako ng college kasi we had a financial problem. At the same time, naghiwalay din kasi yung parents ko. So, ayun. So, nung time na yun, I had to, um, tawag dito, went to all those traumas po na naghiwalay yung parents. Tapos maririnig mo rin from other people na parang, "Hindi, walang ano yan, parang hindi yung nanay tsaka tatay mo naghiwalay, paano na yan, hindi makakatapos, hindi makakaano, wala naman silang pera, parang pangtustos." So, yung gano'n, parang naano ako do'n, parang na-dishearten talaga ako do'n. Feeling ko nung time na yun talagang Mm. nakakaawa kami. Pero pumasok sa isip ko, hindi, ano lang 'to, ah, darating yung time, part lang 'to, darating yung time na iikot yung mundo, eh. 'Pag may ginusto ka, mangyayari. Pero ang hirap Dok, kasi mula noon nung teenager ako naghiwalay sila, yung resiliency talaga, hindi ko alam na yun yung term nung time na yun. Pero ano, kailangan kong maging matigas. Mm. Kailangan kong maging matigas, kailangan kong, magpatuloy, ayun. Ang dami nangyari tapos nung naka-graduate na ako, umokey na 'di siyempre yung salary nung time na hindi pa gano'n, pero dahil nandun yung pangarap ko, nandun yung parang, vision ko para sa sarili ko at para sa family na paano makakatulong din ako. Nangyari siya, nangyari siya. So, ayun, ah, natutuwa lang ako na hindi ako nag-give up tsaka andun yung kagustuhan ko na i-develop ko yung sarili ko.
na matuto, nag-aaral ako nito, tulad ito yung pinaka-latest na itong NLP, na I want to be more. I want to be a better person. Yan, hindi ako magiging strong. Yung mga malalaking bagay, siguro, di ba tayo ng perception, yung iba nahihirapan dun sa bagay na yun. Ako naman, dali lang yan, kaya yan. Parang ganon. Kasi yun ang pagdaanan ko nga, mas mahirap eh. Now, Coach, what's one powerful belief or mantra you now live by, no? Thanks to NLP? There is no failure, only feedback. Yun. So, palagi yan, hanggang ngayon. Hanggang ngayon talaga, every day, pinapaalala ko yung sarili ko na wala namang failure eh. So, yeah, feedback. Now, Coach, for anyone listening and watching this who feels stuck right now, ano yung message mo sa kanila, Coach? Para sa akin, it's okay that you're feeling that way. Pero siguro, wag kang mag-dwell doon ng matagal, wag mong tambayan. Always refrain your mind na ikaw yung may control. Diba? Na all those things nga na nangyari na hindi nangyari sa gusto mo mangyari, lahat yung may learning na dapat mo talaga siyang pagdaanan para matuto ka. So, yun. And then, you can always change the way you think. And also, syempre you have to observe din yung feelings mo. Diba? So, you can always change the way you think and observe your feelings. And ako, Doc, naniniwala ako na if you raise your vibration, if you raise your energy, diba? All good things will follow din. So, andun yung you have to think of the positive things, diba? You always have to be happy. Kahit minsan, pero hindi naman parang ewan na, syempre, kumbaga, valid naman na pag malungkot ka, okay lang yun, malungkot ka, pero you don't have to dwell or tambayan yung emotion na yun. Sige, namnamin mo sandali, pero bangon ulit. Kasi for sure, there's always a brighter day for you. Diba? Ayun. It's your turn right now, Coach, to promote, no? To promote yourself. So take this opportunity, Coach, to where can people connect with you, no? What are your events or what are your business right now that you're doing so that people can message you if ever they need your services, Coach? Bali, I'm a real estate broker. I'm focusing here in Metro Manila at saka yung mga Rizal areas po. I handle leasing ng mga condos, warehouses, and commercial spaces, offices. And also selling din po ng mga houses, townhouses, condos. Ayun. And then we also have cleaning services nga po. The Cleaning Bellas were located at Marikina City, here in Marikina Heights, Marikina City. In CNB Mall, Liwasang Kalayaan. So, above lang kami ng National Bookstore. And yeah, and hopefully soon I can coach them. Diba? Like you, Coach. Coach. Very good, very good. So again, everyone, if you need a real estate broker, Coach Mariz is here. And also, if you need your condo or yung bahay nyo or whatever property that you have in na kailangan linisan, no? Hindi na kayo wag na kayo magpakahirap dyan. Sabay. Contact nyo na siya para sila na yung maglilinis ng properties. Pagkabili nyo sa amin po, free po yung linis nun. Kami na po maglilinis pagkabili nyo ng bahay. So, Coach, before we formally end, let me honor you, Coach. No? Thank you for your time this evening. I know na sobrang busy. And thank you for opening up then, Coach. No? Once again, let me introduce myself. I'm Coach June Acevedo. I'm a certified neurolinguistic programming master trainer and a mindset mastery and transformational leadership coach. I've helped thousands gain clarity in their life and transform the lives of more than 100 individuals through our neurolinguistic programming certification program and help them become transformative leaders in their life and in others by equipping them with powerful tools that they can use to overcome all their emotional and mental struggles and have laser focus on achieving the life that they want. Allow me to help you break through your mental and emotional barriers, develop unshakable confidence, and master high-performance strategies so you can scale your business, influence with impact, and achieve
unstoppable success using powerful tools in neurolinguistic programming, timeline therapy, and hypnotherapy. If you're ready to level up, let's schedule a quick one-on-one clarity session. You never know, that session might be the one that will change your life. Send me a message and let's book that clarity session.